Ika-24 na kabanata sa pagpapatuloy. Mula sa Chongyang Trading Center. Makikita si Chongsang at Changwo na tinuturuan ng ating bida. Itinaas ng ating bida ang kanyang espada at sinabi niya na Cheongwoo, mali ang ginagawa mo. Gusto mo bang magutom ngayong gabi? Natumugon ito habang malalim ang paghinga na nakahawak sa kanyang tiyan na wala naman daw ganyanan. Sinabi naman niya kay Chongsang na dapat mas magpursigi pa daw siya, naiintindihan daw ba niya? Natumugon ito habang malalim na din ang paghinga sa pagod na okay po sasok. Seryosong nakatingin ang ating bida sa kanila na napahinga. At sinabi niya sa kanyang isip na nakarating ako sa Chongyang Trading Center. Pero wala akong magawa dahil wala si Jumjoksan sa trabaho. Sa tingin ko, mas mabuting sanayin ko muna ang mga batang ito habang naghihintay. Tumingin siya sa gilid at sinabi pa sa isip na bueno. Binigyan nila kami ng buong palasyo para tirhan. Masyado itong malaki para sa aming tatlo, lalo na't may hardin at bakuran. Medyo nagulat ako. Mukhang mas malaki ang kinikita nila kaysa sa inaakala ko. Napahawak siya sa kanyang labi na mamula-mulang naiisip na mas maganda ito, mas malaki ang target, mas mainam. Nagulat sila at napatingin sa gilid nang may magsalita na nandyan ka ba Jinmu Dojang? At pagkatapos lumapit ito sa kanila ng masaya at sinabi pa na matagal-tagal na rin hindi tayo nagkita. Jinmu Dojang. Nagningning ang mga mata niya at sinabi sa isip na sa wakas, dumating na siya. Tumingin ito sa ating bida habang makikita ang isang pagkatao nito na nakangiti ng kakaiba na sinabi sa isip ng ating bida na Gumjuksan. Alam ko kung bakit ka lumapit sa mga shaman. Pagkatapos mong suportahan si Jinhei hanggang maging clan master siya, gagamitin mo ang mga shaman ayon sa gusto mo. Humakbang ang paa na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na pero mga baguhan lang ang nagpapahayag ng kanilang mga iniisip ng malakas. Mapagpanggap ng umiti ang ating bida habang gumalang na sinabi na. Masaya akong makita ka, Ginoo. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na papakampantihin kita muna upang makakuha ako ng higit pang impormasyon tungkol sa iyong trading center at pagkatapos ay huhututin ko ang lahat hanggang sa mawalan ka ng pera. Paplastik ding tumugon sa kanya si Gumjuksan na masayang sinabi sa kanya na sobrang saya ko nang marinig ko na pupunta ka. Kamusta ka na? Masayang tumugon din ang ating bida sa kanya na maayos naman ang lahat dahil sa iyong kabutihang loob. Salamat sa iyong pagkamapagpatuloy. Napatingin ito sa kanyang kasuutan at napasabi na ano daw ang nangyari sa kanyang damit. Kumamot sa pisngi ang ating bida at tumawang sinabi sa kanya na nakatagpo ako ng ilang mga tulisan sa daan. Huwag kang mag-alala, inayos ko na sila. Sumigaw ito ng malakas sa harapan ng ating bida at sinabi na anong klaseng mga bastos ang magtatangkang atakihin ang dakilang shaman Dosas. Hinawakan siya nito sa kamay at sinabi na hindi ko na kayang tiisin ito, magtatalaga ako ng mga bodyguard para sa iyong kaligtasan. Natumugon sa kanya ang ating bida na salamat. Sa iyong kabutihang loob. Maluha-luha pa ito sa ligaya na sinabi sa ating bida na huwag kang magpasalamat. Ang mga shaman ay parang pamilya sa akin. Kung kailangan mo ng anumang bagay, sabihin mo lang sa akin. Nanlaki ang tainga ng ating bida sa kanyang narinig at sinabi pa sa kanya nito na, at kung kailangan mong gumastos ng pera sa kahit anong bagay sa Dangangu. Iwan mo lang ito sa pangalan ng Chongyang Trading Center. Kumikinang ang muka ng ating bida at sinabi na napahawak sa kamay nito at sinabi na totoo daw ba talaga ito. Tumugon ito at sinabi sa kanya na syempre daw naman, sinabi ko na sa iyo na tayo ay isang pamilya. Sinabi ng ating bida na napahawak sa kanyang baba at mamula-mulang sinabi na ang totoo, bumisita ako sa lugar na tinatawag na Cheongapomok. Tinanong niya ito at sinabi na nag-order ka ba ng mga damit. Dagdag pa nito na kilala ko ang lugar na yon kaya sasabihin ko sa aking General Manager na bayaran ang mga ito. Na sinabi ng ating bida sa kanya na maraming salamat sir. Pinagmamasdan sila ni Chongsang at Changwo na hindi makapaniwala. Na sinabi pa ni Gumjuksan sa ating bida nakikita ba ang mga dosas kapag nakatutok sila sa pagsasanay. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, sabihin mo na lang sa akin. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na nakakahiya daw naman. Bueno. Siguro ito ang unang pagkakataon mo na lumabas, kaya paano kung maglakad-lakad tayo sa Dangangu? At tingnan natin ang Dangangu. Dagdag pa nito na ikinatuwa ni Chongsang at Changwo na pwede rin tayong kumain doon. Sumagot ang ating bida na syempre, gusto namin yan. Pareha silang sumuntok sa kamao na sinabi pa ni Gumjuksan sa kanya na sandali lang.
Magbabalik ako agad pagkatapos kong magbihis. Tumugon ang ating bida na okay po sir. Pinagmamasdan niya ito habang papasok sa loob na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na lumapit siya sa akin na para bang kilala na namin ang isa't isa ng 10 taon. Dagdag pa niya habang nakangiwi ang bibig na labis na kabaitan. May laging nakatagong bagay sa likod ng kabaitang walang dahilan. Napangiti siya na tumakla at sinabi pa sa isip na mukhang kumikilos na siya ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. At habang naglalakad ang dalawang ito sinabi ni Gumjuksan sa alalay nito na General. Tumugon ito at sinabi na bakit po master. Sinabi nito sa kanya na kontakin mo ang Wugaja ngayon. Dumating na ang mga guro ng shaman. Sinabi sa kanya ng kanyang alalay na master, hindi ba magiging masyadong delikado? Napasulyap ito sa kanya ng tingin at sinabi na ano. Sinabi nito sa kanya habang naglalakad na kung titingnan ang mga damit ng dosa, mukhang inatake na sila ng Wugajang nung nasa daan sila at nabigo. Kung mabigo na naman sila, baka mapansin tayo. Makikita ang mga likod nila na sinabi pa nito na dapat natin putulin ang ugnayan sa kanila ngayon. Biglang sinabi sa kanya ni Gumjuksan na General. Tumingin ito sa kanya at sinabi na. Ang Wugajang ang bahala sa lahat ng responsibilidad. Wala tayong kahit anong alam. Malinaw ba? At ilang sandali pa ay nagbihis na ito na sinasabi sa kanyang isip na tama, hindi natin pwedeng putulin ang ugnayan ngayon. Dagdag pa niya medyo nagulat ako nang matanggap ko ang mensahe ng Wugajang na humihingi ng tulong sa pag-alis kay Jinmu, ngunit kung si Jinmu ang magiging dakilang alagad na hihigit kay Jinhei, magiging mahirap ang lahat. Sinabi pa nito habang inaayos ang kanyang damit na sa aming posisyon, kung saan kailangan naming gamitin ang pangalan ng shaman, mas mabuti kung si Jinhei ang maging dakilang disipulo at hindi si Jinmu. Mas madali gamitin ang isang tao na dumaan sa maruming landas kaysa sa isang taong dumaan sa malinis na landas. At ngayon, mayroon na siyang isang malupit na kahinaan na maaari kong gamitin. Ang pagplano ng pagpatay sa kanyang sahyong. Kaya't si Jinhei ay mahuhulog sa aking mga kamay. At paano ko tatalikuran ang lahat ng ganitong pakinabang na nasa harapan ko na? Dagdag pa nitong sinabi habang makikita ang kamay nito sa tiyan na kailangan kong makipagtulungan sa pamilya Wu ngayon. Ang Wu ay magiging nasa mas malaking pressure kaysa sa akin ngayon, kaya alam nila kung ano ang dapat gawin. Dagdag pa niya na ang mas mahalaga. At napalingon ito sa kanyang alalay at sinabi na ano na ang nangyayari sa kaso ng pagpupuslit ng pulbura. Natumugon ito at sinabi na nagkasundo kaming makipagkalakalan sa loob ng 5 araw. Ngumiti ito at sinabi na ayos, mabuti daw yan. At sinabi sa kanyang isip na mahigpit na ipinagbabawal ng Guan ang pagpupuslit ng pulbura. Pero ang trabahong ito ay nagbibigay ng pera. Pera hindi ko kailanman mahahawakan kung mamumuhay ako ng may katarungan. Kung ikukumpara sa kalakal ng pulbura, wala lang sa akin ang 3 batang dosa. At pagkatapos sinabi niya na napahawak sa kanyang balbas na nakaalerto ang Guan at iniimbestigahan tayo, kaya mag-ingat ka. Tumugon ito sa kanya na oho. Maghahanda ako ng maayos. Sinabi pa sa isip ni Gumjuksan na walang makakapigil sa akin, maging ang Guan o ang Murim. At lumipat ang eksena sa Wugajang. Makikita ang trangkahan na may nagsasalita na sumagot na ang Pyongyang Trading Center. Nasumuntok sa kanyang palad ito tanda ng paggalang na sinabi na papunta sila sa Mwolu malapit sa ilog at naghanda kami ng mga mandirigmang tikom ang bibig. Natumugon ito na Mwolu. Isang magandang lokasyon daw iyon. Sinabi pa nito sa kanya na anong klaseng mga tao sila. Sinabi pa ni Wugajang Clan Master Wu Muonhyum na narinig ko na pati ang Shipunehyong ay nabigo. Ang Shipunehyong ay mga kilalang mamamatay tao na inupahan ni Li Palyong para patayin si Jinmu. Na tumambang sa kanila. Sinabi ng lalaking ito sa kanya na sa pagkakataong ito, nagtalaga kami ng koponan ng mga kilalang mandirigma. Kung mabigo ulit ang mga mandirigmang ito, sinabi ni Gong sa Chop na siya na mismo ang bahalang mag-asikaso nito. Tumingin lang ito sa kanya ng seryoso. At pagkatapos sinabi sa kanyang sarili na Gong sa Chop. Ang leader ng Sasyok, ang pinakakilalang mga tulisan sa Danganggu, kahit na isang tambay sa likod ng kalsada, nakamit ang vertic swordsmanship. Marami siyang tagasunod at may mga chismis na may koneksyon siya sa kilalang Heoksabang clan. Sinabi pa ni Wu Muonhyum sa kanya na pumayag ba si Gong sa Chop. Tumugon ito na oo, nang marinig niyang hinahanap namin si Li Palyong. Siya na ang unang nakipag-ugnayan sa amin. Si Li Palyong ay pinsan niya kaya't hindi niya na maiiwasan ito ngayon.
Pumikit pang sinabi nito na pero hindi pa rin tiyak kung magkano ang hihilingin niya para dito. Na sinabi sa kanya ni Woo Moon-hyum na hindi naman daw iyon mahalaga. Sinabi pa nito na babayaran ko siya ng nararapat. Sa pagpatay kay Jinmu, lilinisin natin si Gong Sachok at ang kanyang Sachok clan at itatapon natin lahat ng sisi sa kanila. Dagdag pa niya sa kanyang isip na itatala na ang isang hindi kilalang angkan ng mga walang takot na tulisan ay pumatay sa isang disipulo ng shaman. At ang Ugadyang ang magiging bayani na naghiganti para sa mga shaman, at si Jinhye ay makikilala at aabot sa tuktok ng angkan ng mga shaman. Hinawakan ng mahigpit ang tasa na nanginginig ang kamay nito na sinabi pa niya sa kanyang isip na ang kinabukasan ng aming Wu family ay nakasalalay kay Jinhye. Sinumang humarang sa kanyang landas ay mamamatay. Nanabasag ang tasang hinawakan nito sa lakas ng pagkakahawak. Dagdag pa nito sa kanyang isip na first disciple Jinmu. Tiyak na kailangan mong mamatay. Para sa kinabukasan ng Ugadyang. At lumipat ang eksena sa dangangu na ito ay makikita. Napatingin ang mga ito nang may sumisigaw na pakawalan mo ako. Ito pala ay si Changwo na hinihila ng mga babae na sinasabi na yaong do sa halika na. Sumagot naman si Chung-sang na bakit daw ba ginagawa nila ito. Na sinabi naman ng isang babae sa kanya na tingnan mo ang mga matabang braso niya. Halika na. Magiging mabait ako sa'yo. At mamula-mula nitong sinabi habang na-enjoy na tigilan daw niya yan. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na Chongwo, ang gago na ito, nag-enjoy. Ganon din si Chung-sang na napasabi na Chongwo. Ikaw na bastardo, paano ka naging dosa? Na napasabi rin sa kanyang isip ang ating bida na tuwang-tuwa rin ang gagong to, mas gago pa pala siya, kupal. Dagdag pa niya na makikita ang muka niya na naiinis na mga walang kwentang kupal na bata. At pagkatapos tinawag na sila ng ating bida. Natiningnan niya ang dalawa habang namumula ang mga muka na nasisiyahan na sinabi na patungo na kami para kumain ng hapunan kasama ang master ng trading center. Bilisan nyo, hilahin nyo na ang mga braso nyo. Tumugon si Chung-sang na oo, sasok. Nakangiting napahawak naman ito sa kanyang ulo at sinabi na ay naku. Ako ang may sala. Dapat sana ay iniiwasan ko ang red light district habang ini-escort ko kayo, mga dosa. Ito ang shortcut na laging dinadaanan ko kaya hindi ko naisip. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na sinungaling. Lumapit sa ating bida. Ito at sinabi na mayroon lamang isang lugar sa dangangu na nagbebenta ng alak na gawa sa butil na magugustuhan mo, Dojang, kaya medyo matagal ang biyahe. Pero malapit na tayo kaya tara na. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na yon daw ay isang malaking kasinungalingan. Dagdag pa ng ating bida na makikita ito na dumaan na daw sila sa mga magagandang kainan. At malinaw na dinadala niya kami sa isang liblib na lugar. At sinusubukan din niyang ilayo ang atensyon namin sa pagtawid sa lugar ng mga pulang ilaw. Tumingin ang ating bida sa kanya habang nakangiti at sinabi sa isip na talagang ang mahusay ang plano niya. Hindi ko inasahan na susubukan niya kaming alisin agad pagdating namin. Ngumisi pa ang ating bida at sinabi pa sa isip na maglalaro ako sa laro mo. Nais ko ring malaman kung ano ang inihanda mo para sa amin. Sana huwag mo kaming mabigo. At dito na po nagtatapos ang ika-24 na kabanata. Ika-25 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang buwan. Na nakarating na sila sa Dangangu Outer Riverside sa Muwulro. Sa kanilang patutunguhan. Na sinabi na kung saan sila ay kakain. Sinabi sa kanya nito na pumasok na daw sila habang pinagmamasdan niya ito. Makikita ang salita sa itaas ng pintuan na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na Muwolo. Ito ay nangangahulugang ang lugar kung saan nawala ang buwan. Gaya ng inaasahan ko. Ngumiti ang ating bida at sinabi pa sa kanyang isip na gaya ng inaasahan ko, kahit na may mamatay sa lugar na ito, wala ni isa mang makakaalam. Isang perpektong lugar para isakatuparan ang kanyang plano. Binuksan na nito ang pintuan at sinabi na kung may tao daw ba dito. Tumambad sa kanila ang isang matanda na sinasabi na tuloy daw sila. Sila daw ba ay nagmula sa Pyongyang Trading Center? Tumugon ito habang naglalakad na oo, nakareserba na ako ng kwarto dito. Na sinabi ng matanda sa kanya na dito daw po ang daan, sir. Natiningnan ito ng ating bida at sinabi sa kanyang isip na masyado na siyang matanda para maging may-ari. At tumingin sa kanyang gilid.
Na sinabi pa niya habang umaakyat ng hagdan na at wala ni isang langaw maliban sa amin. Pinunasan niya ng kanyang daliri ang kahoy na sinabi pa niya sa isip na ni walang maayos na maintenance, nakakagulat, dinadala niya ang mga bisita sa napakapangit na lugar. Sa kabaliktaran ng ating bida masayang sinabi ng dalawa na wow. Na nakapikit na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na pero syempre. Wala silang kaalaman. Talaga namang wala silang kaalaman sa kanilang paligid. At sinabi ng matanda sa kanila na mula dito, ang batang ito ang magtuturo sa iyo. Na napangiti ang ating bida at sinabi sa isip na ha. Tignan mo ito. Na makikita ang mga kalyo nito sa kanyang mga daliri habang nagpapakilala sa kanila na sinabi nito na ang pangalan ko ay Gaul. Ako ang magiging escort mo. Na sinabi pa sa isip ng ating bida na ang bawat kasukasuan sa kanyang mga daliri ay may kalyo. Hindi siya maaaring maging simpleng tagapaglingkod lamang gamit ang mga kamay na yon. Dagdag pa niya habang naglalakad sila na ibig sabihin may karanasan siya sa laban. Binuksan nito ang isang kwarto habang napatingin si Chongsang sa kanyang likuran. At sinabi nito na ito na daw ang kanilang nireserbang kwarto. Tumulo agad ang laway ng dalawa nang makita nila ang mga pagkain na napasabi si Changwo na wow, tingnan daw nila ang mga pagkain iyon. Natahimik lang ang ating bida na nakatingin dito. Sinabi pa ng lalaking nag-assist sa kanila na ito ang mga waitresses at musikero ninyo para sa gabing ito. At sinabi ng alalay nito sa kanya na master, kung gayon maghihintay na lang daw sila sa labas. Tumugon ito na okay sige. Nayumuko naman ang isa na sinabi na huwag daw siya masyadong magmadali. Tumingin naman sa kanila ang ating bida ng tahimik. Na mabilis na pumunta sa pagkain ng dalawa habang namamangha. Na sinabi pa ni Gumjuksan na maupo na daw sila na tiningnan siya ng ating bida ng kakaiba. At pagkatapos sinabi nito sa mga babae na ano pang hinihintay nyo. Magsimula ka ng magbuhos ng inumin para sa mga dosa. Natumugon ito na okay po master. Lumapit ang bawat isang babae sa dalawa na sina Chongsang at Changwo na ikinagulat ng mga ito. At isang babae ang lumapit sa kanya at sinabi na Mr. Dosa. Na tiningnan niya ito ng masama. Umupo sa kanyang tabi at sinabi sa kanya na pagsisilbihan daw niya siya. Isinalin nito ang alak sa baso. Napangiti ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na talaga bang inaakala nilang inumin ko ito. Tumingin ito sa gilid at sinabi niya sa kanyang isip na may bahagyang pagkakaiba sa kulay ng inumin ni Jumjoksan at ng amin. Dagdag pa niya na paano ko hindi mapapansin ang isang lantad na pakana tulad nito. Na napatingin siya sa gilid ng may tumawag na sinabi na master. Tumugon si Jumjoksan at sinabi na General. Pinapakitunguhan ko ang aking mararangal na panauhin. Ano ang problema? Tumugon ito. At sinabi sa kanya na pasensya na. Pero ito ay isang agarang bagay. Kunyaring may ibinulong upang makaalis ito at iwan ang grupo ng ating bida ayon sa kanilang plano. At sinigaw nitong kunwari na ano? Si Jiun ay ano? Sinabi pa nito kay Jumjoksan oo, mukhang may problema sa ating padala para sa Guan. Ang Guan ay parang ang pamahalaan. Napamura ito at sinabi na buwisit. At pagkatapos tumayo ito at lumapit sa ating bida at sinabi niya na Jinmu Dojang, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ito ay isang bagay na kailangan kong ayusin mag-isa. Nagpanggap na tumawa ang ating bida at sinabi niya na okay lang ito. Mukhang agarang bagay ito, huwag kayong mag-alala sa amin. Naglakad na ito. At pagkatapos ay muling nagpaalam at isinuntok ang kamao sa palad na sinabi nito na salamat, babalik ako sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya na kung gayon, una na daw siya. Napasabi naman sa isip ang ating bida na hindi makapaniwala na batay sa kanyang mga hakbang, sinusubukan niyang tumakas, ang pag-arte niya ay gasgas na, eksaktong gaya ng inaasahan ko. Dagdag pa niya na makikita sila sa itaas na isang kwadradong silid na may isang pasukan. Isang inumin na tila may lason. At pagkatapos kunyaring tinapik niya ang babae at masayang sinabi na mayroon daw na isang langaw sa braso niya. Sinabi niya sa kanyang isip habang nahawakan niya ang braso ng babae na sa ilalim ng kanyang damit. Ramdam ko ang matitigas niyang kalamnan. Hindi ito ang pangangatawan na dapat mayroon ang isang waitress. Dagdag pa niya na ang mga musikerong ito. May mga kalyo sa palad na karaniwang makikita sa mga bihasang mamamatay tao. At, ang mga pasa sa ilalim ng mga kuko ay dahil sa madalas na pakikitungo sa mumurahing lason. Nakangiting sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na sigurado ako.
Sila ay mga mamamatay tao. Dagdag pa niya na pero, bakit ako ang tinatarget ni Jumjoksan? Dahil ba gusto niyang si Jinhye ang maging Panginoon ng angkan sa halip na ako? Hindi siya mukhang taong kusang. Loob na tutulong kay Jinhye upang ipakita ang kanyang katapatan. Dagdag pa niya na o baka naman. Si Jinhye. Siya ba ang nasa likod ng lahat ng ito? At pagkatapos sinabi ng babae sa kanya na Master Dosa, dapat kang uminom. Umiti ang ating bida at sinabi niya na nag-aalok ka ba ng inumin sa isang shaman's dosa. Wala akong interes, kaya ikaw na lang ang uminom niyan. Napasabi ang babae sa kanya na ha. Paano daw niya ito magagawang inumin? Na sinabi ng ating bida na inumin mo na lang ito. Natiningnan siya ng masama ng ating bida at sinabi niya na gusto daw ba niya na pilitin niyang ipainom ito sa kanya. Para malaman kung ano talaga ang hinalo mo rito. Nagulat ito sa kanyang narinig na pinagpawisan. Napatingin naman sa kanya si Chongsang na napasabi sa kanyang isip na sasok. Samantalang si Changwo ay patuloy lang sa kanyang pagkain ng karni na tila walang pakialam. Nagulat ang musikero at ang mga babae na napasabi sa kanilang isip na sila daw ay nalantad na. Tumingin ito sa ating bida ng seryoso at napasabi na ganun daw ba? At inihagis ito sa kanya habang sinasabi na madaldal na hampas lupa, inumin mo na lang. Mabilis na naiwasan ito ng ating bida at nahawakan niya ito sa kamay dahilan ng pagtama ng lason sa kabilang babae. Napasigaw ito sa sakit na halos sunugin ang damit nito sa tindi ng lason. Sinabi naman sa isip ni Chongsan na lason. Meron daw na lason sa mga inumin. At napasigaw siya na sasok. Habang hawak ang babae ng ating bida sinigaw nito na Chongsang sa iyong likod. Isang babae ang may hawak na matulis na mahabang bagay na itutusok kay Chongsang habang sinisigaw na mamatay ka batang hangal. Na ikinagulat naman niya ito. At dito na po nagtatapos ang ika-25 kabanata.